Desperado na po ang ilan nating kababayang naapektuhan ng bagyong Yolanda. Ang ilan sa kanila, niransak na ang mga tindahan. Kaugnay ng nangyayaring looting at iba pang isyong tungkol sa seguridad sa mga naapektuhang lugar ng bagyong Yolanda, kasama po natin ngayong umaga sa studio si Senior Superintendent Ruben Sindak, ang PNP spokesperson. Magandang umaga po, Senior Superintendent Sindak. Yes, magandang umaga sa iyo, Maris. Opo. Sir, pag mga ganito po bang mga sitwasyon, ganitong kalamidad, siyempre, hindi na maiwasan yung mga looting, no? Yung pagkuha ng mga natitirang nakikita nilang mga bagay, mga pagkain. Pero ano po ba ang aksyon nyo rito? Well, actually, itong fenomeno na to ay parang ngayon lang o bago lang na nangyayari na nakikita natin nag-unfold. And maybe dahil sa gravity at kalubhaan ng sitwasyon, humantong tayo sa ganito. Kaya po, sa ngayon, sa kautusan na rin ng ating kagalang-galang na kalihim ng DILG, si Secretary Mar Rojas, ay pinapunta na niya ang Special Action Force at kaagad naman itong tinugunan ng ating PNP Chief Police Director General Alan Lamadrid Purisima. Yeah. Si General Purisima po ay mismong pumunta doon sa area, kasama na rin yung ibang staff members para masolusyonan ng mga immediate concerns na dapat harapin ng PNP. Particularly sa aspect ng peacekeeping and restoration of law and order in the area. Pero initially po, nung ito pong video na pinapakita natin ngayon, initially, nung nakunan niya nila Jiggy Manikad, sinasabi niya wala raw kasing mga pulis doon sa area na yon. Totoo po. Dahil ba naapektuhan din yung mga pulis kaya wala nang nagbabantay? Or in a way, dahil sa tindi ng sitwasyon, parang hinayaan na rin itong mga tao na to na kumuha na lang muna ng pagkain. Kasi I read somewhere in Twitter na parang sinasabi nila na we have decency, we are decent people. Pero if you are not able to eat for 3 consecutive days already, parang kukunin mo na raw yung pagkain na makikita mo na dyan sa paligid mo. Yun ano po ba ang tingin niyo? Well, sa una-una, ang sigurado ko yung aming kapulisan ay doon sa area, yung aming local police forces sa Region 8 ay naging bahagi din ng mga biktima. So marami din sa kanila ang naging biktima, 10 ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya naunawaan namin na hindi nila magampanan ng lubusan kanilang tungkulin. So almost majority, if not all, ng aming kapulisan doon ay tinamaan. At we don't even have a report of casualty from our end kung anong mga pulis. So anyway, ang importante doon ngayon, ang action taken ng ating Philippine National Police ay magpadala ng puwersa sa iba't ibang reyon, galing sa iba't ibang reyon na hindi naapektuhan ng typhoon at doon ngayon, they are now being poured in together with the Special Action Force. Sa ngayon, Maris, ang total number na as of this time, yung kahapong mga pinadala doon, ang na-pour in are around 466 PNP personnel, mostly composed of Special Action Force of around 169, from the NCR Regional Police Office, 128, sa Pro 13 may 19 silang napadala. Ang of course, nagdapadala din kami ng mga doktor from the health service, 4 na doktor and 13 health personnel together with 7 crime lab technician at 2 pong from the communications and electronic service. Doon naman sa Pro 7, Maris, you will appreciate Region 7 kasi kahit na tinamaan sila ng bagyo, nakuha pa nila magpadala ng at least 66 na katao sa Ormoc naman. Sa Ormoc. On deck and en route to go there now are about 297 personnel plus 120. So, kasi yung 120, yung galing Region 3, ay ngayon pa lang ibinabiyahe papuntang airport at dadalhin din ito sa Tacloban. Yung 297 ay yung 37 na SAF na naiwan doon sa biyahe kasi hindi na nagkasya sa C-130. So nag-aantay na lang sila ng next trip ng C-130. At hahabol pa rin sila. Hahabol pa rin yung 37 at meron tayong Pro 4A from Region 4A na 160 personnel na nag-commercial airlines na nga, gumamit na nga ng commercial plane, while ang Region 5 nag-by land. Nakabuo sila ng 100 na katao by land na siya namang patungo papuntang Tacloban din, pero sinabay na rin nila yung Red Cross para sila na rin ang nagsilbing escort sa Red Cross contingent na papunta rin ng Tacloban. So by now apparently it's more than enough yung mga pulis na naipadala na natin, yung mga special forces na napadala na natin sa mga lugar na yon. Yes, yung Special Action Force po, if you put this all together, lahat-lahat na po, 883 additional police personnel poured into the area
And of that figure, 883, 263 po ang Special Action Force. Alright, pero ang isa sa mga problema, sir, aside from the security, no, yung peace and order, yung mga isolated areas, yung Opo. mga isolated barangays na hindi pa rin po mapuntahan hanggang sa ngayon. And of course, malaking tulong din po yung mga pulis na pupunta doon at magbibigay ng tulong. Paano po yung gagawin natin? Ito pong sinasabi kasi nating area like Tacloban, Ormoc, as well as Capiz nga pala, Maris, no? Ito ay parang staging ground lang naman kasi nandun po yung command and control. From there, I am sure our leaders will be able to decide where they are best to be deployed. We will also be assisting the DPWH, providing security so that they can freely conduct their clearing operations so that all roads and bridges may become possible for relief to pour in. Yun So po. far, sir, dun sa nakikita nyo ngayon, kasi I understand, NDRRMC ang magre-recommenda sa Pangulo kung dapat bang madeklara ng state of emergency sa mga lugar dahil na nga sa kaguluhan dulot ng mga looting. Yes, po. Pero bilang police force, no, kayo yung in charge sa security, sa tingin nyo sa nakikita natin ngayon, kailangan na talagang ideklara yung state of emergency sa ilang mga lugar? Well, Maris, that is a decision that our political leaders will have to make. It's a political decision. But as far as the police concerned, ay gagampanan po namin ang aming tungkulin sa abot na aming makakaya. Yung state of emergency so far is a hanging question and we will leave it to our leaders to decide on that. Basta yung state of calamity, okay na yon, and we're still performing as we could. As much as we could, talagang pipilitin namin makaabot dun sa mga hindi maabot na lugar. And I'm sure itong mga pinupuri na pulis at sabi na rin ng mga correspondents niya, unti-unti nang nadarama. Nakikita na po, medyo hindi na nako-contain na po yung situation. Yes. At sana patuloy na pong ganun, hindi na mag-escalate. At nananawagan na nga rin kami sa ating mga kababayan na sana hindi naman po sila umantong sa ganun at para hindi na magkasubukan naman din. At ang ating mga kapulisan po ay compassionate at sensitive po yan, pero they will have to be firm also to enforcing the law. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at good luck po sa ating mga kapulisan na i-deploy nyo na po sa iba't ibang mga lugar na apektado ng Typhoon Yolanda. Maraming salamat po si Senior Superintendent Reuben Sindak, ang PNP spokesperson. Thank you, Magandang umaga Maris. po sa inyo. Thank you, Sir, Maris. thank you. Magandang umaga.